Do you wanna know? Well, I've been thinking about you, and I think you'll have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, Hello guys, good morning. So today nandito po tayo sa Dapitan City, and isa sa mga place na binisit natin dito ay ang Jose Rizal Shrine. So dito matatagpuan yung museo ni Jose Rizal, and of course yung bahay na tinirihan ni Jose Rizal nung pumunta siya dito sa Dapitan City. So let's go, ikotin natin dito kung anong makikita. So first, dito tayo sa museo ni Jose Rizal, kung saan naka-display yung mga kagamitan, artworks at iba pang mga bagay na related kay Jose Rizal. So dito natin makikita yung mga relics ng panahon ni Rizal, yung mga damit, mga ginuhit at mga inukit niya kagamitan. So right now nakikita nyo yung aktual na damit na ginamit at sinuot ni Dr. Jose Rizal during his time. So ito yung mga kasuotan nila dati. Then dito yung mga pictures, yung mga letters, saka yung mga kagamitan. And ito naman yung mga sulat or mga liham ni Jose Rizal na sinulat niya dati. And of course, ito yung mga literato ng mga family, mga relatives ni Dr. Jose Rizal. And some of these also bubisita din dito sa Dapitan. So wala tayo sa second floor ng museum. So ito yung makikita natin dito sa second floor. Same, nandito rin yung mga kagamitan, tsaka yung mga sinulat niya during that time. Yan. So yung mga pictures, yung mga nakilala niya at mga kaibigan niya dito sa Pilipinas and abroad. And we also have here a collections of shells na makikita dito sa dalampasigan ng Dapitan. So as we all know, malapit lang siya sa tabing dagat. Ito naman yung mga sinulat niya. Yan yung original na penmanship ni Jose Rizal. Diba ang ganda ng kasulat niya. And mga pictures ng mga seafoods na makikita dito sa Dapitan, mga makalumang tools and housewares, yung mga plato and utensils, and of course yung mga collections ng bolo. Yan, so ang ganda. Then dito mga sort of history nakasulat, yung mga history ng Dapitan at yung pagpunta ni Jose Rizal dito. Dito naman nakalagay yung mga liham na sinulat ni Jose Rizal para kay Josephine Bracken. So alam naman natin si Josephine Bracken ay isa sa ay wife ni Jose Rizal, if I'm not mistaken. Then dito yung mga kagamitan pang medical ni Dr. Jose Rizal. So ito yung mga lumang medical kit niya na nakadisplay pa rin dito. And of course yung mga inukit niya. So we all know Jose Rizal is also an artist. So yan yung mga collections ng mga inukit niya. So dito naman sa labas makikita yung kanyang mga ribulto and yung mga signage dito sa palibot ng park.
So ikutin natin, then puntahan natin yung mga bahay. So ito isa sa mga bahay na tinirahan ni Sir Rizal, which is called the Casa Redonda. Ito ay isang uri ng kubo na ginawa para maging medical facility, or parang ito yung naging hospital ni Sir Rizal during his time na nandito siya sa Dapitan. Dito rin siya nagturo sa mga kanyang estudyante. Yan. So na-preserve pa rin nila dito yung bahay. And let's go. So itong century old balono tree. And ito naman yung main house na kung saan talagang tumira si Dr. Jose Rizal. So pasukin natin. Tingnan natin kung ano makikita dito sa loob. So yan. So isang typical na bahay kubo siya, na yung makaluma talaga. Tingnan nyo naman, made of wood, bamboo, and nipa siya. So ito yung sa loob. May dining set, may isang kwarto, tapos yung sala maluwag, and nandito pa yung mga kagabitan, yung chairs and tables. They also have here yung room, yan, pati yung bed ni Rizal, bed and cabinet. So dito siya natulog, dito siya nagstay, his family and his wife. So makikita natin yung mga cabinet sa labas, mga chairs. And dito naman sa sala, yung CR, yan yung nasa dulo, yan yung makalumang CR. And that is sa sala, and yung terrace. Doon naman yung sa kusina. So makikita natin yung mga kagamitan, yung mga pot, mga plato. So yung tubig nila nagagaling dito sa jar. Yung lutuan, yan yung lutuan nila. Dito sa taas lang ng kitchen merong dam kung saan dito yung source ng water. So medyo madumi na siya, pero syempre during his time malinis yan at fresh, kasi dito nang gagaling yung mga tubig inumin nila tsaka yung pang araw-araw na panggamit. So ito naman yung palibot ng park. May mga maliliit na kubo, yan yung main house. So punta naman tayo dito sa may fish pond. So ito yung nasa gilid ng park, and dito makikita yung tinatawag na May Retiro Rock, kung saan sinasabi dito niya daw sinulat ang isang, I think, book or isang tula sa spot na to. So from here makikita natin na overlooking na yung buong Dapitan Bay. So mula dito kitang kita yung shoreline and yung dagat. So pag nandito ka talagang may inspire ka naman talagang magsulat, especially in the case of Sir Rizal. So yan yung palibot. Okay, and yun naman nakasulat yung himno at talisay. I believe ito yung isa sa mga kanta na sinulat ni Dr. Jose Rizal. So that's all for my video. Thank you for watching and hope you like and subscribe my channel.